Madam Speaker, I move that we open the period of sponsorship and debate. There's a motion to open the period of sponsorship and debate. And so far as House Bill 6278 is concerned, an objection. Hearing none, the period of sponsorship, debate, and interpellation is hereby opened, and the Honorable Copilar is recognized to sponsor said measure. Thank you, Madam Speaker. My dear colleagues, a blessed afternoon to all. Madam Speaker, distinguished colleagues, I rise today to sponsor House Bill number 6278, an act establishing a local government resettlement program for informal settlers family and amending key provisions of Republic Act number 7279, the Urban Development and Housing Act of 1992. Historically, several resettlement programs of the government have been deemed unsuccessful because of low occupancy due to the accessibility of resettlement sites, including access to basic social services like education, health, livelihood, and transportation. Paulit-ulit nating narinig ang dahilan bakit sila bumabalik sa mga syudad, kawalan ng trabaho at pagkakakitaan, malayo sa pangunahing serbisyo gaya ng mga eskwelahan, ospital, at kakulangan ng pagpaplano na minsan ultimo tubig at kuryente ay wala pa sa mga resettlement sites na ito. This measure seeks to address this situation by empowering our local government units and Department of Human Settlement and Urban Development to implement humane, participatory, sustainable, and resettlement programs grounded in the principles of consultation, community planning, social preparation. At its heart, this bill affirms one of our most fundamental responsibility, ensuring that every Filipino family has a safe, secure, and dignified place to call home. The bill strengthened the legal foundation of our resettlement framework by amending the Urban Development and Housing Act of 1992 through establishment of an LGU and DSUD-led resettlement program, whether on-site, in-city, near-city, or off-city resettlement program. This bill mandates that the LGU prioritize the resettlement of informal settlers family with on-site resettlement as a default option to be implemented after proper consultation and alignment with People's Plan. If on-site resettlement is not possible, in-city relocation may be pursued following proper procedure, and near-city resettlement considered if in-city is also unfeasible. Off-city resettlement is the last resort, allowed only when the preceding options are not possible and must likewise follow proper consultation and procedure. Tinitiyak din ng batas na ito ang access ng mga apektadong pamilya sa mga pangunahing serbisyo, programa, pangkabuhayan at trabaho. Pinag-uutos dito na ang DOLE, DSWD, DOST, TESDA at Philippine Trade Training Center na unahin ng skills training, library program at iba pang employment initiatives. This ensures that resettlement does not merely transfer community to a new sites, but support their long-term and well-being and economic stability. The bill also further deepens beneficiary participation by requiring LGU and the Presidential Commission for Urban Poor to ensure that the affected families are consulted and included in all decisions that impact them. It encourages ISF to organize into association and mandates assistance from LGU, PCUP, and civil society organization when needed. Once organized, this association must prepare a people's plan within 6 months to 1 year, covering community health, sanitation, security, livelihood, capability building, equitable allocation of housing units with special protection for voluntary groups. A resettlement action plan outlining safe, human, and disaster-resilient relocation condition, and this adequate social preparation form an integral part of this process. This provision that resettlement becomes a collaborative undertaking that builds stronger and more resilient communities. Hinikayat din natin ng DILG na isama sa kanilang pamantayan sa pagbibigay ng award ng Seal of Good Local Governance upang masiguro na ang ginagampanan ng local government units ang mga nakatalaga sa batas na ito. Ang mga hakbang na ito ay naglalayo na pagtibayin at palakasin ang mga resettlement projects ng gobyerno.
It also aims to ensure that the affected families are included in the organizing and planning stage of the resettlement, giving them a sense of ownership and including them in decision-making to ensure that these plans would reflect their shelter needs and aspiration. Colleagues, House Bill number 6278 represents a comprehensive, compassionate, community-driven approach to resettlement, one that prioritizes human dignity, safety, long-term development. By passing this bill, we take a meaningful steps towards empowering our LGU and uplifting vulnerable families and ensuring that resettlement in the Philippines is guided not by replacement, but by partnership and hope. I respectfully ask for the support of this chamber for the passage of House Bill number 6278. We hope for your consideration for this bill. Thank you and good afternoon. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Sara Jane Ilago for her interpellation. The Honorable Sara Jane Ilago of Party List Gabriela is hereby recognized. Maraming salamat, Madam Speaker. Bukas ba ang ating distinguished sponsor sa ilang mga katanungan upang magbigay linaw at paliwanag pa sa House Bill number 6278? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, matagal nang suliranin ng bansa ang usapin ng pabahay ng katulad ng naibahagi sa atin ng ating distinguished sponsor. As of March 2025, in fact, the housing backlog stands at approximately 8.25 million units, driven in part by the government's low production rate and insufficient housing budget. Madam Speaker, we raised this urgent concern during the budget deliberations that the government only constructed 24 housing units in the year 2024. Dahil dito, napipilitang tumira ang ating mga maralita sa mga informal settlements, mga makeshift homes na walang maayos na ventilation, sanitation, ligtas na istruktura o maging ang katiyakan sa kanilang seguridad. Ang mas masaklap, imbes na tulungan, nagkakaroon pa ng mga marahas na demolisyon ang kanilang mga tirahan o kaya naman ay nire-relocate sila sa mga malalayong lugar, malayo sa kanilang trabaho at kabuhayan, salat o kulang na kulang din ang mga serbisyo at mga utilidad. In the 19th Congress, Madam Speaker, we in Gabriela Women's Party filed House Bill number 4087, which puts forward our version of an on-site development bill, a measure that can truly minimize the displacement of occupants and mandates that the on-site development be the first recourse. Sa madaling salita, nais ho nating gawing prioridad ang on-site development upang hindi na kailangang i-relocate pa ang ating mga kababayan mula sa kanilang kasalukuyang mga tahanan. Nakita ho natin sa ating bersyon na ito na first recourse, no, ang ating on-site development para doon sa mga resettlement sa mga lilipat nating mga kababayan. Ngunit nais din nating mabigyang linaw, no, doon sa mga requisitos na kinakailangan para magawa ito. Napansin po natin na kinakailangan ng consultation at pagkakaroon ng isang people's plan para mapatupad ang on-site development. Nabagamat very positive ito na development kasi tinitiyak natin yung kanilang participation, na sila mismo nakakapagsalita tungkol sa kanilang mga concerns, sa kanilang mga issues, sa pinapangarap nila na resettlement at relocation. Ngunit tila po nagpapailap pa ito, no, ng mismong pagpapatupad ng on-site development na bilang dagdag requisite, dagdag rekisito para matiyak na magkaroon ng on-site development. Sa bahagi ho ba ng ating distinguished sponsor, ito pong people's plan, kapag tayo halimbawa ay mangangailangan ng mga engineer or ng architect o mga kailangan natin ng mga professionals na katuwang ng ating mga mamamayan na affected, ay paano po ba ang mga gastusin dito? Paano po na-envision ng ating distinguished sponsor at ng mga author ng panukala na ito ang
pagbubuo ng isang people's plan? Madam Speaker, para tugunan ang tanong ng ating ng mambabatas, ng ating mambabatas mula sa Gabriela Party List, unang sagot ko is nakasaad sa Section 23, participation of program beneficiaries or affected ISF, formation of beneficiary association, mainstreaming social preparation, and formulation and implementation of People's Plan. The local government unit, in coordination with the Presidential Commission for the Urban Poor and Concerned Government Agency, shall afford programs, beneficiaries, or affected ISF to their duly designated representative an opportunity to be heard and to participate in decision-making process over matters involving protection and promotion of their legitimate interests, which shall include appropriate documentation and feedback mechanism. Sa madaling salita, ginawa itong batas kasi gusto natin talaga na on-site ang una. Default mode lang yung option no, na sila ay ma-relocate sa malayong lugar. Dahil batid ng yung lingkod na marami nag-fail na mga relocation sites dahil una, walang mga basic services. Kaya ang pinakabuod o adikain ng batas na ito ay ma-prioritize o maging priority no, ng mga LGU kung sakali hindi sakali, priority talaga dapat ng LGU ang on-site. Kung di kaya ng on-site, in-city. Pag di kaya ng in-city, near city. Pag hindi kinaya dahil walang lote, walang bakante, walang mahanap, dun lang tayo pupunta sa relocation. Pero dapat siguraduhin na sa lahat ng hakbang na ito, andun ang People's Plan, andun ang involvement ng mga beneficiaries, at nandun din ang social preparation. At dapat may interagency meeting, at dapat may kahandaan din kung sino talaga ang kwalipikado at hindi kwalipikado na maging beneficiaryo, whether on-site o near city, on-site, or re-relocate siya sa ibang lugar. Madam Speaker, maganda po ang idea ng People's Plan. Kasi dito natin nakikita na yung mga affected natin ng mga communities, sila mismo yung aktibo na nagbibigay ng boses sa kung ano yung itsura, disenyo, sistema ng gusto nilang on-site na relocation or a resettlement site. Ngunit nakita rin natin na nangailangan talaga ito ng malakihan na suporta. Hindi lang sa mga profesional, no, kundi may mga volunteers din sila, estudyante, mga profesor, nakipagtulungan pa yan sa mga universities o sa lahat ng mga gustong tumulong sa kanilang advocacy na magkaroon ng genuine People's Plan. At nagre-require din talaga siya ng resources no, para matapos. Ngayon, ang nakita ho natin sa ating experience, usually yan nag-aambagan no, para share din yung responsibility, share din yung kumbagang obligation no, to ensure na matapos po nila yung People's Plan. Ngayon, maganda ho siguro kung meron tayong assurance or sort of support for in terms of resources, perhaps from the PCUP or the other divisions or particular units tasked to work with them, alongside them in the local government unit. To potentially give or provide resources to help support them in building this People's Plan. Madam Chair, naunawaan ko ang concern ng ating representative mula sa Gabriela Party List. Ngunit kung babasahin natin ang batas at ang aking kanina mga nabanggit, napakalinaw ng bawat hakbang, napakasusing pinag-aaralan, at higit sa lahat, pati ang People's Plan, nabanggit ko, pati ang RARAP, nandiyan, at pati PCUP, ang interagency, ay napakahalaga. Dahil alam natin sa aking karanasan, sa mahaba kong karanasan din, no, pagdating sa usapin ng katiyakan sa paninirahan, napakahalaga ang involvement ng LGU. Kaya ito ay LGU and DSUD-led resettlement program. Yan ang aking nakasaad sa aking batas na aking binalangkas. Kaya makakasigurado ang ating representante mula sa Gabriela Party List na lahat ito ay hindi lang nakaukit sa letra,
kundi nakaukit ang batas na ito sa karanasan, no, ng iyong lingkod. Yes, Madam Speaker, nakalagay nga dito na meron tayong assistance mula sa CSOs at lahat ng mga concerned government agencies na kinakailangan para dun sa pagde-develop at mismong pag-implement na ating People's Plan na nilalagay sa harap mismo yung mga most affected communities, families, individuals na magbubuo nitong People's Plan. At sinasabi rin dito, Madam Speaker, na indispensable ang pagkakaroon ng isang resettlement action plan para sa pagtitiyak na handa yung relokasyon ng mga pamilya. Tama po ba na ito ay dapat na parte mismo ng People's Plan at hindi dapat mawala? Dapat hindi talaga kasi dapat itong lahat ng resettlement programs na ito from mula LGU, kabahagi ng kanilang comprehensive shelter plan. Kasi kung walang comprehensive shelter plan ng LGU, hindi niya masusuri kung ilan ang mga beneficiaryo o dapat paghandaan para sa isang socialized housing project na apektado ang maraming beneficiaryo ng kanyang lungsod. Kaya sa batas na ito, nakasaad ang mahalagang partisipasyon ng LGU at dapat merong comprehensive shelter plan. At bilang dagdag sa kanilang katanungan, gusto ko din isaad yung Section 6 ng IRR kung saan sa batas na ito, ang Department of Human Settlement and Urban Development and Department of Interior Local Government in consultation with proper government agencies, CSO and ZOs, representative from private sector, ISF, promulgate a new sets of implementing rules and regulation within 16 days from the effectivity of this act. The IRR shall include the following: a template of People's Plan that shall set the minimum standards and guide the ISF in the preparation of their own People's Plan. B, a guide to effective implementation People's Plan, including detail on the necessity of issuance of internal memorandum by concerned agency. Maraming salamat, Madam Speaker. Nakita nga ho natin na kumbaga itong plano na to hindi lang siya drawing or statement of the aspiration of the community. No? But meron din talaga siyang technical and practical components such as community health, sanitation, security plans. That's why naipaparating din lang po natin ang ating concern sa ating distinguished sponsor na imbes na mapadali, tila ba dahil sa dagdag rekisito na ito, ay baka mas maging mahirap pa sa ating mga kababayan, yung pagtitiyak ng kanilang resettlement, ng kanilang maayos na on-site resettlement plan. So, yun lang yung ating concern na hindi dapat mas maging mahirap, kundi matiyak natin na sa pamamagitan ng batas na ito, hindi lang mas magiging madali, kundi matitiyak natin na inklusibo at nakalapat dun sa mga pangangailangan noong mga pinaka-apektado nating mga kababayan. Madam Speaker, nauunawaan ko yung concern ng ating representante mula sa Gabriela Party List. Kaya nga ho tayo gumawa ng batas na ito upang matiyak natin na dati sa UDHA, lagi ang pinag-usapan ay relokasyon. Lumalayo yung ating mga kababayan. Dito, itong batas na ito, dito binibigyan din natin na dapat ang unang prioridad ay on-site. Pagkatapos ng on-site, kung di kakayanin sa mga kadahilan ng nabanggit na rin ng batas na ito, doon tayo sa in-city. Pagkatapos ng in-city, doon tayo sa near city. Pag wala talaga, tsaka lang relocation para hindi na di-displace ang maraming pamilya. At ang concern ng nagtatanong kung magpapahirap pa to, hindi. Ito ay nagpapadali. Dahil dito nagbibigay linaw na dapat sundin ng batas na ito dahil bahagi ito ng kanilang comprehensive shelter plan at higit sa lahat ay sila ay monitoring ng DILG para malaman kung totoo na nagaganap talaga yung maayos na on-site, in-city relocation na katulad ng adikain ng batas na ito. Madam Speaker, kung sakali, hindi naman po natin sinasabi na mangyayari talaga. Pero bilang paghahanda lang, sa kaso halimbawa, doon sa mga concerned government agencies, merong inactivity or perhaps negligence on the task to work with and alongside the association
or the CSOs involved. Paano ho ang pananagutan kung hindi sila makapag-comply dun sa 6 months na period na dapat ay naisagawa na itong People's Plan? Tignan natin no, sa ida-draft na IRR. Kasi sa IRR naman, na pagda-draft na itong batas na ito, kasama naman ang DSUD, kasama ang DILG, CSO, NGO, respectively private sector, ISF. Hayaan natin sila rin, no? Tumulong sa paggawa ng IRR na ito at sila ang mas higit nakakaalam din sa aking pananaw na kung ano ang karampatan no, na magiging penalty kung sakaling hindi sila umabot doon. Pero sana hindi. Sana hindi. Bakit? Kasi ang talo doon yung mga kababayan natin na mawawala ng bahay kung di umabot to ng 60 days. O hindi umabot siya ng 6 months to 1 year yung kanilang People's Plan. Sila ang talo. Madam Speaker, ngayon, dahil nakita natin na itong ating panukala ay nakalapat dun sa karanasan natin pagdating ho sa pag-tackle ng ganitong issue, we'd also like to know the extent by which on-site development has been implemented under the parameters of UDHA. So, ilang on-site development projects na po ba ang naisagawa sa ngayon? At ano ang mga kinaharap na suliranin nito? Okay. At ano naman yung mga magagandang practice na pwede natin paghalawan ng karanasan? Actually, your question is medyo, I would say, medyo malayo kasi yung batas ko ay nagsasaad ng mga kung ano yung dapat na mangyayari pag mayroong mga kababayan natin na ma-relocate. Pero I would still answer your question since you're asking me about on-site. Alam natin na ang on-site na projects ng socialized housing na meron ng ating national agency is a community mortgage program. Second, magkakaroon lang ng on-site din, no? Kung negotiated ang sale between the lot owner and the people's organization through the help of probably of SHOPC or probably of LGU through expropriation or negotiated sale. Nagkakaroon, magiging successful ang on-sites na to. Pero limitado. Pero dahil sa batas na ito, hindi na magiging limitado yung on-site natin. Dahil ang unang option dapat ay on-site para sa ating mga kababayan, para sa usapin ng katiyakan sa paninirahan. Yes, maaring malayo para sa ating district sponsor ang tanong na iyon, no? Ngunit kaya tayo nagtatanong dun sa tunay na sitwasyon at tunay na nangyayari pagdating sa mga on-site development projects ay nakita kasi natin na kahit pa nakalagay sa papel na ito yung dapat, na sa on-site muna tayo, ito yung bibigyan natin ng prioridad. Pero sa karanasan, na hindi naman nangyayari. Kaya ho, yun na nga, no, tila ba ang gusto maabot ng panukala na ito, na matiyak na talagang first recourse. Yun nga lang, wala pa rin tayong garantiya na bagamat ito yung first recourse, ay ito talaga yung kumbagang talalayan natin at titiyakin natin. Meron na tayong mechanisms para matiyak na mabibigay natin no, itong tipo ng mga proyekto na pinakapanawagan naman ng mga pinaka-apektado nating mga kababayan. Now, Madam Speaker, the bill also allows the local government units to purchase land outside their jurisdiction for resettlement as stated in Section 29. Hindi ba't parang tutulak pa ito ng continued relocation ng mga Maralita na palayo sa kanilang syudad o komunidad? Kumbaga, imbis na, again, by design, by the system, by the structure, matiyak natin na talagang first recourse ang on-site. Pero, meron din tayong mga binibigay na leeway, na kumbaga, para hindi yun magawa o hindi natin by design na matiyak yung on-site development projects. Yes, to my reply, what is the order of priority for resettlement under this bill? On-site resettlement, first priority, default option, implemented after genuine consultation. Second, in-city resettlement, apply only if on-site is not feasible. Third, near-city resettlement, consider if in-city is not feasible. Off-city resettlement, last resort, requires extensive consultation and information dissemination.
with all due respect, at least, sinight natin sa batas na ito yung 4. Oo. Ngayon, kung sakali, na wala na talaga, walang lote, walang mapaglagyan, sa batas na ito, nagsaad na rin siya ng panukala, mangyayari lamang ang pagbili ng LGU ng lote as relocation site, kung wala na talagang other options. Hindi na kaya ang on-site, hindi na kaya in-city, hindi na kaya ang near-city, at ito ay nagkaroon ng proper consultation. Not only proper extensive consultation and information dissemination. At sinabi rin naman dito na magagawa lang natin ng LGU, yung resettlement program, on-site, kung wala na talaga siyang, na-satisfy niya na, no? Yung lahat na not feasible, must satisfy the requirements of adequate and responsive consultation, effective dissemination, responsible time for public review and comment for proposed plan and review, etc. Maraming salamat, Madam Speaker, at nabanggit ng ating distinguished sponsor ang tungkol sa consultation. Nakalagay nga ho dito na dapat meron tayong adequate at genuine consultation. Ang ibig sabihin po ba nito, pag sinabi ba natin na totoong konsultasyon, ito ay may kinalaman na sa pag-oo o hindi nila sa isang proyekto? Does the Importante consultation equate to consent? Importante Paano po yun. ba yung parameters? Yes, importante yun. Kasi dapat ihanda sila eh. Dapat Yes. ihanda sila. Oo. Ang iniiwasan natin dito, Madam Speaker, kapag naglulunsad lang ng konsultasyon na kahit pa may mariing pagtutol o meron din namang malakas na pagsuporta, di ba? Natutuloy pa rin o hindi natutuloy yung programa as is, without really reflecting the collective and majority stance of the affected people. Now, tungkol naman po doon sa prohibition ng demolition without relocation, meron ho ba sa bill na ito na magagaranti na wala ho tayo pagbabawalan natin ang mga demolition hanggat walang relocation? O walang maayos na resettlement plan? Ginagaranti yan, hindi ako, ng UDHA. Oo. Ang UDHA ang nagsasabi na walang demolisyon kung walang maayos na relokasyon. Pero ang batas na ito ay papasok din sa pag-aabiyanda natin sa UDHA na sinasabi ngayon na, pag i-demolish mo to, dapat on-site muna. O kung di kaya on-site, dapat in-city. Pag di kinaya ng in-city, near-city resettlement, tsaka lang dadako tayo sa off-city resettlement na may extensive na konsultasyon at proper information. Alam mo yun yung guarantee, batas to tayo tagagawa ng batas. Pero para garantihan yan, ini-involve natin ng mga interagencies, katulad ng DSUD, na sila naman talaga ang executive na dapat nagpapatupad ng mga panukalang batas na pumapasa dito sa Kongreso. So yung guarantee, we could only guarantee na tama ang mga batas natin at ang batas natin ay nakabatay sa pangailangan ng ating mga kababayan at proteksyonan ng interes ng ating mga ISF pagdating sa katiyakan sa paninirahan. Yan ang ginagarantiya ng batas na ito. Madam Speaker, hindi ba mas matibay at mas malakas ang garantiya na inilalahad sa pamamagitan ng panukalang batas na ito kung meron talaga tayong provision na magtitiyak na walang demolition hanggat walang relocation na sigurado para sa ating mga affected na mga ISFs? Maganda yung panukala, ngunit hayaan natin pakiabangan na lang yung ating, meron tayong inagawang batas ngayon, no? Yung Code of Conduct with regards to demolition and eviction. Maaring yun ipasok ng ating representante na yung kanyang panukala pagdating sa puntong yon. Yan, Madam Speaker, ang isa marahil sa pinakamalakas na panawagan ng ating mga kababayan. Kasi kasama naman natin sila sa paghahangad ng kaunlaran. Diba? Ngunit sa kaunlaran nito, kapag meron tayong madi-displace o meron tayong malilipat talaga na hindi ba iiwasan, hindi rin dapat sila maiwan sa usapan pagdating sa relocation, pagdating sa pagtitiyak ng kanilang karapatan sa maayos at sapat, ligtas na panirahan. Kaya
Madam Speaker, isa po yan, no, sa panawagan din natin sa distinguished sponsor na baka, hindi na natin kailangan hintayin, no, yung isa pang panukalang batas na may kinalaman sa conduct ng demolition. Kung pwede dito pa lang, ipasok na natin yung provision na pwedeng magkaroon ng moratorium na demolitions hanggat wala pang malilipatan ng ISF. At total, 'di ba, hinihinga na nga natin ng people's plan at maraming requisites yung mga affected na mga ISF at yung ating at yung mabubuo nilang association. Bakit hindi pa natin sila, kumbaga dagdag tiwala yun 'di ba? Na kung meron silang guarantee na habang binubuo nila itong pangarap nilang people's plan, habang kasama sila sa pagbubuo ng people's plan, hindi ho sila mapapaalis sa kanilang tinitirahan. Madam Speaker, naunawaan ko ang concern ng ating interpolator, pero etong batas na ito is about resettlement. Oo. It's not about eviction, it's not about demolition. But if you could see the essence of this bill, pinoproteksyonan na nga natin, no, yung ating mga kababayan doon sa paglikas nila ng walang habas na proteksyon mula sa ating gobyerno. Ang batas na ito ay nagpapatibay ng proteksyon nila na matiyak na ang kanilang karapatan sa katiyakan sa paninirahan ay nasasaad sa nasabing batas. Yes, Madam Speaker. Meron nga dito sa page 6, line 7 ng panukalang batas yung letter C, prevention of forced eviction. Provided that primary consideration shall be given to the housing financial scheme suggested in the People's Plan. Again, no, bagamat meron po tayong nilalagay no, na prevention sa forced eviction, mas mainam pa rin no, kung matitiyak talaga natin pagdating sa policy na walang mapapalayas, no, wala munang mapapaalis hanggat walang tiyak no, na malilipatan at relokasyon ng ating mga kababayan. Ngayon, Madam Speaker, doon na lamang po ako magtatapos at ang panawagan natin, sana ho ang bill na ito ay hindi magpapalabnaw doon sa panawagan at pangangailangan para sa on-site development. Kasi kahit sabihin natin na may konting adjustment pagdating sa gastos, sa in-city or near-city, napakalaking pasanin pa rin ito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ang taas ng presyo ng bilihin, mataas din ang presyo ng mga utilities, hindi biro, no, yung kaakibat din na kinakailangang gastos kapag in-city o near-city. Kaya yung pagtitiyak na tunay na first recourse ang on-site development by design, by the structure, by the system, matiyak na natin na tunay na unang rekurso ang on-site development. Bilang paglilinaw at pagtitiyak din na nagagawa ng pamahalaan ang kanyang responsibilidad na matiyak ang karapatan sa maayos at sapat na panirahan ng ating mga kababayan. Yun lamang, Madam Speaker, and in the proper time, we will register our vote on this proposed measure. Maraming salamat, distinguished sponsor. Maraming salamat, Madam Speaker. Majority Leader.